Sa isang sulok ng Maynila kung saan ang umaga ay dumarating hindi kasabay ng sinag ng araw, kundi ng ingay ng mga gulong ng kariton at sigaw ng mga tinderang nag-aayos ng paninda, doon nagsisimula ang kwento. Ang palengke ng Paco ay isang mundong may sariling tibok, isang masalimuot na ugat ng buhay na binubuo ng amoy ng sariwang isda, matamis na prutas, at ang di maiiwasang anghit ng basurang nabubulok sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang hangin ay mabigat, puno ng halumigmig at mga pangarap na kasing dali lang matunaw ng yelo sa pinalamig na gulaman. Sa gitna ng magulong agos ng mga mamimili at kargador, isang anino ang tila bahagi na ng tanawin. Isang babaeng payat, balingkinitan, na ang suot na damit, isang kupasing t-shirt na may butas at shorts na punit-punit, ay halos kasing kulay na ng alikabok sa kalsada. Ang kanyang buhok, magulo at itinali lang ng goma, ay nakatago sa ilalim ng isang maruming sombrero. Tinutulak niya ang isang kariton na puno ng mga boteng plastik, karton, at kung ano-anong retaso ng buhay na itinapon na ng iba. Para sa lahat, isa lang siyang ordinaryong mangangalakal, isang mukhang walang pangalan sa libo-libong naghihikaho sa syudad. Ngunit sa likod ng anyong iyon, sa likod ng mga matang bahagyang nakayuko at tila walang pakialam, nagtatago si Alia. Isang tenyente mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group ng Pambansang Pulisya. Ang kanyang mga kamay, na mukhang sanay sa paghalungkat ng basura, ay sa katunayan sinanay sa bigat ng baril at sa bilis ng pag-iisip sa gitna ng panganib. Ang misyon niya ngayon ang pinakamapanganib sa lahat, ang pumasok sa lungga ng ahas ng hindi natutuklaw. Ang ahas ay may pangalan, Sargento Lazaro. Isang pangalang bumubulong ng takot sa bawat eskinita ng Paco. Siya at ang kanyang mga alipores, mga pulis na ginawang baluti ang kanilang uniforme, para sa pansariling kapakanan, ay matagal nang naghahari-harian sa palengke. Ang kanilang modus, mga peking checkpoint, bigla ang inspeksyon, at mga multang walang resibo. Ang tawag dito ng mga taga rito ay tongpats, isang buwis na ipinapatao ng takot. Habang tinutulak ni Alia ang kanyang kariton, ang bawat ugong ng sasakyan, bawat bulungan ng mga nagtitinda, ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga mata, kahit nakatutok sa lupa, ay parang lente ng kamera na kinukunan ang bawat detalye. Ang tinderang mabilis na nagtago ng kanyang benta sa ilalim ng bayong nang may makitang anino ng pulis. Ang driver ng tricycle na nag-iba ng ruta para lang maiwasan ang isang partikular na kanto. Ang biglaang katahimikan na bumabalot sa isang masayang usapan kapag may unipormadong dumaan. Ito ang mga sintomas ng isang sakit na matagal nang kumakalat sa komunidad, isang kanser na ang pangalan ay Lazaro. Pinag-aralan ni Alia ang bawat ulat, bawat testimonya. May isang matandang nagtitinda ng isda na sa pilitang kinuha ang kalahati ng kanyang paninda dahil lamang sa hindi ito nakapagbigay ng hipang merienda. May isang teenager na binugbog dahil sa hinalang nagnakaw, kahit ang tanging dala niya ay ang pinamiling gamot para sa kanyang ina. Ang mga kwentong ito ay hindi na numero sa isang folder para kay Alia. Ngayon, nakikita niya ang mga mukha sa likod ng mga kwento, nararamdaman niya ang bigat ng kanilang paghinga. Ang kanyang misyon ay hindi na lamang tungkol sa paghuli sa isang tiwaling opisyal, ito ay tungkol sa pagbabalik ng dignidad sa mga taong matagal nang pinagkaitan nito. Ang kanyang kariton ay hindi lang basta sisidlan ng basura. Sa ilalim ng isang doble kapal na karton, nakatago ang isang maliit na high-definition camera at audio recorder. Patuloy itong kumukuha ng ebidensya. Bawat hakbang niya ay isang kalkuladong panganib. Kailangan niyang mapalapit, kailangan niyang maging biktima, para mahuli ang mandaragit sa akto. At alam niya, base sa pattern ng mga pangyayari, na malapit nang magpakita ang buitre. Ang kailangan lang niyang gawin ay maghintay at magpanggap na isang tupang walang kalaban-laban. Sa puso ng kaguluhan, doon nag-aabang ang katahimikan bago ang bagyo. Nagsimulang tumaas ang sikat ng araw, lalong nagpapabigat sa hangin sa loob ng palengke. Pawis na ang noo ni Alia, ngunit hindi ito dahil sa init. Ito ang pawis ng pag-aabang. Tumaas ang tensyon sa paligid. Ang dating masiglang bulungan ay napalitan ng maingat na pag-uusap. May mga nagliligpit na ng paninda kahit hindi pa tanghali. Isang senyales na pamilyar sa lahat. Isang babala na hindi kailangang isigaw. At tulad ng isang masamang panaginip na laging nagkakatotoo, isang ugong ng makina ang pumunit sa manipis na tabing ng kapayapaan.
Isang patrol truck na luma at kalawangin ang humarurot papasok sa makipot na kalsada ng palengke, parang isang dambuhalang hayop na naghahanap ng masisila. Agad nakilala ni Alia ang tunog na iyon mula sa mga audio file na pinakinggan niya ng paulit-ulit. Hindi siya lumingon, ngunit ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay naging alerto. Bahagyan niyang pinabagal ang tulak sa kariton, kunwari napagod. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, sa likod ng isang tumpok ng mga sako ng sibuyas, nakita niya ang paghinto ng truck. Bumukas ang pinto at sunod-sunod na nagsibaba ang mga anino ng kapangyarihan, mga lalaking nakauniporme, ngunit ang tindig ay parang sa mga siga sa kanto. Huling bumaba si Lazaro. Matangkad, malapad ang balikat, at may mukhang tila laging nakasimangot. Sa kanyang baywang, nakasabit ang isang batuta, at sa dibdib niya, kumikinang ang isang sapa ng pulisya, hindi bilang simbolo ng serbisyo, kundi bilang isang sandata ng pananakot. Walang imik. Walang babala. Ang presensya lamang nila ay sapat na para maging yelo ang dugo ng mga tao. Ang mga mamimili ay biglang natigilan. Ang isang ale na tumatawad sa presyo ng manok ay biglang nanahimik. Ang isang batang tumatakbo ay mabilis na hinila ng kanyang ina papasok sa isang tindahan. Ang ingay ng palengke ay namatay na para bang may pumindot ng isang pindutan. Ang tanging naririnig na lang ay ang yabag ng mga bota ni Lazaro sa semento at ang mahinang pag-ikot ng alikabok sa hangin. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan na iyon, tanging si Alia lang ang patuloy na gumalaw. Mabagal, walang pag-aalangan na para bang isa siyang multo na hindi nakikita ng mga buhay. Yumuko pa siya para damputin ang isang lata ng sardinas na walang laman at inihulog ito sa kanyang kariton. Ang bawat kilos niya ay bahagi ng isang perpektong pagganap. Ang pagod na itsura, ang bahagyang pagkakuba, ang buhok na tumatabing sa kanyang mukha, lahat ay idinisenyo para siya ay hindi mapansin. Ngunit sa likod ng pagpapanggap, ang kanyang isip ay parang isang supercomputer na nagpoproseso ng lahat ng impormasyon. Ang mga dating abalang eskinita ay naging mga daanan ng takot. Ang mga tao ay nagmamadaling pumasok sa kung saan-saang sulok, itinago ang kanilang mga paninda, o nagkunwaring abala sa pag-aayos ng mga gulay na maayos na naman. Walang nagtangkang tumingin ng diretso sa mata ni Lazaro. Ang mga bata ay isiniksik sa loob ng mga bahay, ang mga pinto ay isinara, at maging ang mga asong kalye ay naglaho. Ang palengke ay naging isang ghost town, at si Lazaro ang nag-iisang hari. Sa gitna ng lahat ng ito, si Alia ay patuloy sa paglakad. Bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang disiplina. Alam niyang sa mga sandaling ito, siya ang pinakabulnerable. Ngunit alam din niyang sa pagiging hindi kapansin-pansin nakasalalay ang kanyang tagumpay. Isa lang siyang basura sa paningin ni Lazaro, isang bagay na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng panahon. At sa katahimikang iyon, sa pagiging invisible niya, doon niya itatanim ang binhi ng pagbagsak ng sarhento. Tumayo si Lazaro sa gitna ng daan, ipinagmalaki ang kanyang dibdib, at sumigaw na parang kulog. Checkpoint! Oplan sita! Ilabas lahat ng lisensya at rehistro. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng paggalang, puro pagbabanta. Sino mang hindi sumunod, alam niyo na ang mangyayari. Walang nangahas na sumagot. Ang ibig sabihin ng alam nyo na ay panggugulpi, pagkakakulong ng walang kaso, o sa pilitang pagbabayad ng halagang sila lang ang magtatakda. Ang operasyon ay isang malaking komedya, at ang punchline ay laging ang mga mahihirap na mamamayan. Ilang sandali lang, isang matandang lalaki na may maputing buhok at kuba na ang likod ang dumaan, sakay ng kanyang tricycle na halos kalansay na sa kalumaan. Galing siya sa paghahatid ng kanyang apo sa eskwela at naiwan niya sa bahay ang kanyang lisensya. Nang siya'y pahintuin, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang pitaka. Pasensya na po, sir, naiwan ko po sa bahay ang lisensya ko, pakiusap niya, halos magmakaawa. Mumisi lang si Lazaro. Aba, problema mo na yan, tay. Pero dahil mabait ako ngayon, bigyan mo na lang ako ng pangkape. Nagbanggit siya ng isang halaga na katumbas ng isang linggong kita ng matanda. Nagmakaawa ang matanda, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit walang awa sa puso ni Lazaro. Mula sa di kalayuan, nasasaksihan ni Alia ang lahat. Kumukulo ang kanyang dugo. Gusto niyang sumugod at tapusin na ang lahat. Ngunit pinigilan niya ang sarili.
Ang emosyon ay hindi mananalo sa korte. Ang matibay na ebidensya ang mananalo. Kaya't ibinaba niya ang kanyang tingin, hinayaang dumaloy ang galit sa loob niya, at tiniyak na ang lahat ay nakukunan ng kanyang munting aparato. Napanood niya ang matanda na nanginginig na iniabot ang mga lukot na pera mula sa kanyang pitaka. Ang mukha nito ay puno ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Dahil sa galit, sinadya ni Alia na dumaan mismo sa gitna ng Peking checkpoint. Tinulak niya ang kanyang kariton, dahan-dahan, na parang pagod na pagod. Ang mga gulong ay gumawa ng ingay sa bako-bakong kalsada. Hindi siya lumingon sa kaliwa o kanan. Ang bawat pulgada ng kanyang pag-usad ay isang pagsubok. Babaliwalain kaya siya ni Lazaro o magiging interesado ito sa kanya? Inaasahan niya ang una, ngunit handa siya sa ikalawa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang martilyo sa loob ng kanyang dibdib. Alam niyang ang pagdaan sa checkpoint ay hindi katapusan ng panganib, kundi simula pa lamang ng tunay na laban. At tulad ng inaasahan, napansin siya ni Lazaro. Ang mga mata nito ay lumiit, parang isang agila na nakakita ng isang daga. Ang kariton ng babae ay mukhang masyadong puno para sa basura lang. Sa isip ni Lazaro na laging puno ng pagdududa, ang mga mangangalakal ay hindi lang mahihirap, sila rin ay mga potensyal na magnanakaw. Hoy! Tumigil ka, sigaw niya, ang daliri ay nakaturo ng diretsyo kay Alia. Ang boses niya ay parang latigo na humampas sa hangin. Agad na huminto si Alia. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil sa kanyang likas na instinct bilang isang mandirigma. Dahan-dahan siyang lumingon, ang ulo ay nakayuko, ang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng mundo. Bakit po, sir, sagot niya, ang boses ay mahina at garalgal. Kailangan niyang maging perpekto sa kanyang pag-arte. Lumapit si Lazaro, ang kanyang mga bota ay buong yabang na tumatapak sa alikabok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kariton. Anong laman yan? Tanong niya, ang boses ay puno ng hinala. Madalas, yang mga tulad nyo, may tinatagong nakaw dyan sa mga basura nyo. Ang pangungusap ay hindi isang tanong, kundi isang hatol. Sumagot si Alia ng mahinahon, wala po, sir. Mga bote lang po at karton. Pero hindi nakinig si Lazaro. Para sa kanya, nagkasala na si Alia dahil lang sa kanyang itsura. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan, buksan yan ngayon din. 2 pulis ang mabilis na lumapit. Sinubukan ni Alia na pigilan sila, ngunit ang kanyang mahinang pagtutol ay itinuring na paglaban. Hinablot ng isang pulis ang kanyang buhok, pilit na itinaas ang kanyang ulo. Isang maliit na ungol ng sakit ang gustong kumawala sa kanyang bibig, ngunit nilunok niya ito. Ang kariton ay marahas na itinumba. Kumalat ang mga bote at plastik sa kalsada. At sa gitna ng basura, isang bagay na maliit at kumikinang ang nakakuha ng pansin ni Lazaro. Ang nakatagong kamera at audio recorder na patuloy pa ring gumagana. Yumuko si Lazaro at dinampot ito na parang isang tropeo. Ngumisi siya. Ayan, sabi ko na nga ba. Ano to, ha? Nagnakaw ka, no, sigaw niya. Itinaas niya ang recorder, ipinagmamalaki sa kanyang mga tauhan. Hindi mo to mapupulot sa basura. Saan mo to ninakaw? Umamin ka. Nanatiling nakatayo si Alia. Kahit masakit pa ang anit niya at nanginginig ang buong katawan sa galit, alam niyang hindi pa ito ang oras para ibunyag ang kanyang sarili. Walang ibang saksi kundi ang mga taong takot magsalita. Maaaring sirain ni Lazaro ang ebidensya. Kaya't pinili niyang magpatuloy sa pag-arte. Napulot ko lang po yan, sir, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Sa basurahan po malapit sa munisipyo. May nakita po akong supot na itim, akala ko po pwedeng ibenta. Ang kanyang paliwanag ay simple at kapanipaniwala para sa isang taong ayaw nang mag-isip pa. Bahagyang nag-alinlangan si Lazaro, ngunit mas malakas ang kanyang kayabangan. Hindi niya namalayan na ang hawak niyang aparato ay patuloy na nagre-record ng bawat salita, bawat kilos, bawat pag-abuso niya. At sa likod ng mukha ni Alia na puno ng pagpapakumbaba, mayroong isang maliit na ngiti ng tagumpay. Ang misyon ay buhay pa. Sa lupa, sa gitna ng mga nagkalat na bote at plastik, ang maliit na kamera ay nakahiga, ang pulang ilaw nito ay bahagyang kumikislap.
Ito ang tahimik na saksi na wawasak sa kaharian ng takot ni Lazaro. Hawak-hawak niya ang recorder, pilit na hinahanap ang sagot sa kanyang mga tanong, hindi alam na ang bawat segundo ay nagiging ebidensya laban sa kanya. Pinanood ni Alia ang bawat kilos niya, nagdarasal na manatiling buo ang aparato hanggang sa huli. Lalong naging kumbinsido si Lazaro na si Alia ay isang magnanakaw. Hindi niya matanggap na ang isang tulad niya ay magkakaroon ng ganoong klaseng teknolohiya. Ang hinala niya ay lumalim, sigurado ako, espiya ka. Sino ang nag-utos sa'yo na i-record kami, ha? Gusto niyong sirain ang pangalan namin. Ang kanyang mga akusasyon ay walang basehan, ngunit para sa kanyang mga tauhan, ito ay katotohanan. Muling nagpaliwanag si Alia, totoo po, sir. Napulot ko lang po talaga yan. Hindi siya nagpakita ng anumang talino na maaaring maging kahina-hinala. Ang kanyang diskarte ay hindi para manalo sa argumento, kundi para magbigay ng sapat na oras sa recorder para makakuha ng sapat na ebidensya. Inihagis ni Lazaro ang kamera sa lupa sa sobrang inis. Ngunit ang recorder sa kanyang kamay ay nanatiling bukas. Hindi niya alam na ang lahat, mula sa simula ng kanilang pagdating, ay nakunan na ng video. At sa mga sandaling iyon, alam ni Alia na mayroon na siyang sapat na bala para sa gyera. Ngayon, ang galit ni Lazaro ay nasa sukdulan na. Hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa pakiramdam na minamaliit siya. Sa kanyang paningin, ang katahimikan ng babae ay isang uri ng pagsuway. Bugbugin yan, sigaw niya. Hanggang sa umamin kung sino ang amo niya. 2 pulis ang lumapit, ang mga kamao ay handa ng bumagsak. Ang mga nanonood mula sa malayo ay napasinghak. Ngunit bago pa man tumama ang unang suntok, ang katawan ni Alia ay gumalaw na may bilis at grasya na hindi inaasahan mula sa isang mangangalakal. Ang unang suntok ay mabilis at puno ng galit. Ngunit si Alia ay parang isang mananayaw na umiiwas sa panganib. Gumilid siya at ang kamao ay sumuntok sa hangin. Bago pa man makabawi ang pulis, isang mabilis na sipa sa tuhod ang nagpatumba dito. Ang isa pang pulis ay sumugod mula sa gilid, ngunit sinalubong siya ni Alia ng isang siko sa braso at isang sapo sa binti na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Isa-isa silang bumagsak, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang kasanayang hinasa ng maraming taon ng pagsasanay. Ang mga taong nanonood ay hindi makapaniwala. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng pagkamangha. Si Lazaro ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang mga tauhan niyang kinatatakutan ay parang mga basahan na nakahandusay sa lupa. Ang pag-aalinlangan ay pumasok sa kanyang isip, ngunit mabilis itong napalitan ng galit na bumulag sa kanyang katinuan. Hindi niya matanggap na isang babae, isang basurahan sa kanyang paningin, ang lumalaban sa kanya. Bumunot siya ng baril. "Huwag kang gagalaw," sigaw niya. Ngunit bago pa man niya makalaboso ang gatilyo, isang matulin na sipa ang tumama sa kanyang pulsuhan. Ang baril ay tumilapon sa ere at bumagsak sa lupa, walang silbi, tulad ng kanyang pekeng kapangyarihan. Ngayon, mag-isa na lang si Lazaro. Sinubukan pa rin niyang sumugod, gamit ang natitirang yabang. Ngunit ang kanyang mga galaw ay mabagal at puno ng emosyon. Si Alia, sa kabilang banda, ay kalmado at presiso. Isang sipa sa tagiliran, isang suntok sa panga, at isang malakas na tulak sa dibdib ang nagpatumba kay Sargento Lazaro sa alikabok na dati niyang pinaghaharian. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumunod. At doon, sa harap ng mga taong dati niyang inaapi, sa harap ng babaeng minamaliit niya, si Lazaro ay lumuhod. Ang kanyang mukha ay puno ng putik at luha. "Patawad. Patawarin mo ako," hagulgol niya. Ang kanyang kayabangan ay natunaw, at ang natira na lang ay ang isang duwag na lalaking nalunod sa sarili niyang kasakiman. Ang mga taong dati nagtatago ay dahan-dahang nagsilabasan. Ang isang ina ay binitawan na ang takip sa mata ng kanyang anak. Ang mga lalaking dati tahimik ay nagsimulang magbulungan. At mula sa gitna ng karamihan, isang palakpak ang narinig, sinundan ng isa pa, hanggang sa ang buong palengke ay umalinggaw sa sigawan at palakpakan. Hindi ito sigaw ng paghihiganti, kundi sigaw ng kalayaan. Hindi nagtagal si Alia sa eksena. Mula sa isang nakatagong bulsa, kinuha niya ang isang maliit na telepono. Isang mabilis na tawag. Mission accomplished. Lokasyon, sigurado na.
Padalhan niyo na ng team. Iyon lang. Walang pagmamalaki. Pagkatapos, pinulot niya ang kamera at recorder, tiniyak na ligtas ang ebidensya. Wala pang 10 minuto, dumating ang tunog ng sirena, isang tunog na hindi na nagdulot ng takot, kundi ng pag-asa. Mga tunay na pulis, mga miyembro ng IMEG, ang dumating. Profesional, maayos, at may respeto. Dinakip nila si Lazaro at ang kanyang mga tauhan ng walang karahasan. Inabot ni Alia ang mga ebidensya sa namumunong opisyal, isang tango lang ang kanilang naging pag-uusap. Pagkatapos, tulad ng isang anino, naglaho si Alia sa gitna ng mga tao. Hindi na siya muling nagpakita sa pako. Ang kanyang pangalan ay hindi nabanggit sa mga balita. Ngunit ang kanyang iniwang ebidensya, ang video at audio recording, ang nagsalita para sa kanya sa korte. Ang recording ang naging saksi na hindi kayang bilhin o takutin. Doon, napanood ng lahat ang bawat pag-abuso, bawat pangungutong, bawat kasinungalingan ni Lazaro. Ang hatol ay ibinaba. Si Lazaro at ang kanyang mga tauhan ay sinibak sa serbisyo at hinatulan ng mahabang taon ng pagkakakulong. 12 taon para kay Lazaro, sapat na panahon para pagsisihan ang pagtataksil niya sa kanyang sinumpaang tungkulin. Ang palengke ng pako ay dahan-dahang bumalik sa dati. Ngunit may nagbago. Ang mga tao ay naglalakad na ng walang takot. Ang mga bata ay muling naglaro sa mga kalsada. Ang mga bulungan ay napalitan na ng malakas na tawanan. Si Alia ay hindi na nila nakita, ngunit ang kanyang alaala ay nanatili, hindi bilang isang bayani na may mukha, kundi bilang isang paalala na ang hustisya ay maaaring dumating sa pinaka-hindi inaasahang anyo. Minsan, ito ay nag-aanyong isang mangangalakal na may dalang kariton, ngunit sa loob nito, dala-dala ang katotohanang hindi kayang ibaon ng anumang kasamaan. At sa mga lansangan ng Maynila,